Una sa lahat, Nagsaksakan na. driver ng truck, inundayan ng saksak, ninakawan ng mga tinaguriang jumper boy sa Road 10 sa Maynila. Nasaksak yung driver. Sa parehong kalye, isang minor de edad naman ng hablot ng cellphone ng isang rider. Ang buong detalye sa mga nakawang yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Halos 13 pesos na rollback sa diesel ipatutupad bukas. Pero tatlong sunod-sunod na linggo ng bawas singil, hindi pa raw sapat ayon sa grupo ng mga tsuper. Asawa ni VP Sara Duterte na si Man Scorpio idinimanda ang Bangko Sentral, AMLAC at ilang kongresista dahil sa pagisiwalat ng kanyang bank transactions sa Kamara. May precautionary hold departure order na rin laban kay Senador Cheese Escudero. Sa gitna po yan ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pangulong Marcos mainit na sinulubong sa baluarte ni Mar Rojas sa Capiz. Ang bansag pa sa kanya ni Governor Castro, sugo ng Diyos. Mapanganib na init nang umabot ng 46 degrees Celsius na itala ngayong araw. At ang back-to-back pasabog pilot episode ng mga kapatid seryeng A Secret and Prague at My Best Friend Eman. Sa ikatlong sunod na linggo, magpapatupad ng malaking rollback sa diesel at kerosene ng mga kumpanya ng langis. Halos 13 pesos per liter po ang sa diesel. Yun nga lamang, may kulot na taas presyo pagdating sa gasolina. Hirit naman ang ilang transport group hanggat hindi bumabalik sa higit 55 pesos ang presyuhan, kulang pa rin ang rollback. Nasa frontline, ang balitang yan si Ian Suyu. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nag-anunsyo ng rollback sa petrolyo simula bukas. Bababa ng 12 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel, habang matatapyasan naman ng 15.71 pesos ang kada litro ng kerosene. Pero ang gasolina, tataas ng 53 centavos kada litro. Dahil dyan, maglalaro na sa halos 76 pesos hanggang 107 pesos ang kada litro ng diesel. 72 hanggang halos 105 pesos naman ang gasoline, habang 125 hanggang 147 pesos ang kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na beses ng big time rollback ngayong buwan. Nakakaapekto pa rin sa presyo ng langis ang sitwasyon sa Middle East na nasa tigil putukan pa rin. Yun po yung result ng closing nila ng market. Commodity kasi. So, we get the official closing every day. Ganun po, may sariling presyo si diesel, may sarili ding presyo si kerosene, tsaka si gas. Mahigpit naman ang paalala ng Department of Energy sa oil companies na hindi maaaring bumaba sa 12 pesos ang presyo ng rollback. May ilang mga kumpanya na raw na naunang mag-rollback noong mga nakaraang araw. They're mandated to comply with this. So we have our own procedure with due process. If there is unjustified na hindi pag-follow po ng advisory ng DOE, then we will have to file cases. Ang grupong pasang Mazda, pabor sa 12 pesos na tapyas sa diesel. Yung 12 pesos na yung malaking bagay rin. Doon sa mga kumukonsumo ng 30 liters, 360 pesos din yan, sayang din yan. Pero nakukulangan pa rin dyan ang grupong Piston. Panawagan pa rin nila na maibaba sa 55 pesos ang litro ng diesel at pagbigyan ang hiling nilang 10 pisong taas pasahe. Dapat hindi lang isa-stack sa diesel at sa LPG at sa kerosene ang ginalaw. Dapat ginalaw din niya yung isa-stack sa diesel at sa gasolina. Tingnan natin na kapag tinanggal yung buwis sa produktong petrolyo, makikinabang niya yung 21% ng ating mamamayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Dinimanda ng mister ni VP Sara Duterte na si Atty. Man Scorpio ang ilang opisyal ng Bangko Sentral at maging ilang kongresista. Dahil po yan sa pagsasapubliko ng kanilang bank transaction sa impeachment hearing sa Kamara. Ang duwelta naman ng ilang kongresista, galawang Duterte yan. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte.
Personal na nagpunta sa Quezon City Prosecutor's Office ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Yan ay para sampahan ng patong-patong na reklamo sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remalona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Kabilang ang paglabag sa Bank Secrecy Law, Breach of Information Security and Confidentiality ng Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Dawit din sa reklamo sina House Justice Committee Chairman Jervil Luistro, House Deputy Minority Leader Laila De Lima at Akbayan Party List Representatives Percival Sendanya at Chel Jokno. Sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na konektado umano sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Hindi raw ito nagtutugma sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Pero giit ng kampo ni Carpio, hindi sila obligadong sagutin ang mga alegasyon ng House Justice Committee dahil hindi naman kasama ang kanilang kliyente sa impeachment proceedings. Hindi naman po parte ng impeachment si Attorney Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Nasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it. Itinanggi rin ni Carpio na may lamang bilyong piso ang kanilang bank account. Paano namin ma-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Sumulat din daw sila sa AMLAC bago ang pagdinig ng Kamara. Ayon naman kina De Lima at Sendanya, halatang panghaharas at classic Duterte move ang isinampang reklamo ng asawa ni VP Sara. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. MEMA siya kasi nga nadiin na sila ng ebidensya. May masabi lang. Muli namang iginiit ni Jokno ang exemption ng impeachment cases sa Bank Secrecy Law. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Nanindigan din si Luistro na naaayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC, lalo na sa usapin ng impeachment. Bago nito, dumipensa na rin ang legal team ni VP Sara Duterte tungkol sa pag-ungkat sa kanilang yaman. Posible raw na pinagsama-samang mga transaksyon ito sa loob ng ilang taon at hindi iligal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Senador Chis Escudero. Iniimbestigahan ng 6th Division si Escudero kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Kasama rin sa pinagbawalang lumabas ng bansa si Maynard Mu. Singgo ang tinuturong kaibigan at campaign contributor ni Escudero na kasabwat din umano sa transaksyon. Dati nang itinanggi na Escudero at Mu ang aligasyon. Sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na binabantayan nila ang lahat ng posibleng exit points sa Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang nag-issue ng precautionary hold departure order ang anti-graft court laban kay Romualdez. Nanindigan ng palasyo na hindi raw nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-anunsyong nahuli ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Sa gitna po yan ng walang kasiguruhan kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halil. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa social media noong April 16 na nahuli na sa Czech Republic si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Sagot ng palasyo, totoo na nahuli si Ko noong April 16. Bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba niyo pa malaman. Sabi pa ng palasyo, mulat sa poll, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto. Tama raw si PBBM sa paggamit ng salitang nahuli.
Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Pero binatikos yan ni Congressman Pulong Duterte. Giit niya sa kanyang Facebook post, kapag pala nahuli, hindi na aresto. Baka raw next time, kapag nakulong, nagpapahinga lang sa loob. Dagdag pa ni Pulong, ang galing ng dictionary ng administrasyon at mga tao pa ang mag-a-adjust sa kanilang creative writing. Matatandaan na ginamit ang salitang arrested sa press release ng Presidential Communications Office. Pero binago yan nitong nakaraang linggo nang magsalita ang Department of Justice na hindi na aresto si Ko. Paliwanag ng palasyo. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila. Wala pang malinaw na impormasyon kung nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. Pero ang sigurado, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, what we are sure of is that his world is getting smaller. Right. And sooner or later, we're really gonna get it. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mainit ang naging pagtanggap kay Pangulong Bongbong Marcos sa event para sa mga guro sa Capiz na kilalang baluarte ni dating Senador Mar Rojas. Si Governor Ferdinand Castro tinawag pang sugo ng Diyos ang Pangulo. Nasa Frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Malakampanyang eksena sa Villarreal Stadium sa Roa City sa Capiz nang bumisita sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Palakpakan at hiyawan kasi ang sumalubong kay PBBM sa jam-packed na event. Si Capiz Governor Ferdinand Castro tinawag pang sugo ng Diyos si PBBM. Ako ay hindi bibitiw sa ating Pangulo. Ipinangako ko sa sarili ko, ito'y totoo. Si Presidente Bongbong Marcos ay mayroong mga salita na pwedeng panghawakan at lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Labis din daw ang saya ng gobernador matapos aprubahan ng Pangulo ang Panay River Basin Integrated Project na unang kinonsepto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama rin ng Pangulo si Education Secretary Sonny Angara. Pero agaw pansin ang pagdalo ni dating Senador at Secretary Mar Rojas na taga-Capiz din at second cousin ni First Lady Liza. Our good friend and former Secretary Mar Rojas II. Nagsama pa sa pananghalian sina PBBM, Rojas at ilan pang local officials. Magugunitang magkatandem noong 2016 election sina Rojas at ang nakalaban ni PBBM sa pagka-Vice President na si dating VP Leni Robredo. Ang pagdalaw ni PBBM sa Capiz ay para sa promotion ng mahigit 8,000 guro at school heads mula sa Western Visayas. Ang promotion ang tugon ng gobyerno sa hinaing ng ilang teachers na mabagal na pag-angat ng kanilang career kaya may ilang napipilitang umalis sa pagtuturo. Hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. My dear teachers, you have spent countless hours taking care of our children, the future Filipinos who will one day lead and serve our nation. You have carried this responsibility with dedication. Si Teacher Gemma na 18 taong Teacher 1 promoted na sa Teacher 3. Hindi ko na ikalang na ma-promote pa ako. Hindi na. Kasi magre-retire na ako. Hindi nga ako nag-aral ng masteral. Kasi nga yung wala pang gastos. Yung sahod ko pang pangkabuhayan lang. Muli ring ibinida ng Pangulo ang iba pang suporta sa mga guro gaya ng pagbawas sa paperwork, 10,000 pisong teaching allowance at pabahay.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. So malaki na naman ang mga jumper boys ng Road 10 sa Maynila. Isang truck driver ang nadaplisan ng patalim sa braso matapos pagtangkan ng magnanakaw, habang isang rider ang nahablutan ng cellphone. Nasa Frontline na balitang yan, Dave Abuel. Nagsaksakan na. Nakasampa sa gulong habang nakalambitin pa sa bintana ng truck na yan ang isang lalaki ng mavideohan sa Road 10 sa Maynila nitong Sabado. Tila may inaagaw siya mula sa driver ng truck. Pagbaba ng lalaki, kitang tumalon pa ito at umunday pa ng saksak bago sumibat kasama ang isa pang lalaki. Naglakad palayo ang dalawa na parang walang nangyari. Wawa, ni driver. Nasaksak ata. Kanina, iprinisinta ni Manila Mayor Isko Moreno ang dalawang lalaki sa ngayoy viral video. Sino yung sumaksak sa inyo? Ito mismo. Mga cellphone pala ng driver at pahinante ang pinuntirya ng mga kawatan pero bigo sila. Sa magkabilang bintana, sabay na umatake ang mga magnanakaw. Talagang tinandem kayo. Kabilaan. Tikom naman ang bibig ng isa sa mga sospek. Ano may diskarte pa ron? Hit naman ang isa pa, naaya lang siya ng kasamahan. Kain lang kami. Ba, sarap niyo kumain sa truck ah. Kabigla po no choice na po yun Nadaplisan ng kaliwang braso ng truck driver nang salagin ang patalim ng sospek. Tuloy ang pagsasampa ng reklamong robbery at physical injuries ng mga biktima. Yung gusto na magpareglo. Kasi nga, baka makapag-isip ng iba yan. Ng iba. Pero di lang pala yan ang insidente ng tangkang pagnanakaw sa Road 10 noong nakaraang linggo. Nitong April 22 naman, isang minor de edad ang nanghablot ng cellphone mula sa isang rider. Nakahinto rin ng traffic nang sumalakay ang kawatan. Mismong nanay ang nagsuko sa kanyang anak sa mga pulis. Sino nagsuko? Tatay mo, nanay mo? Mama mo? Salamat ka, mahal ka pa ng nanay mo. Ito turn over ang minor de edad na suspect sa mga social worker. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ang pogi mo sa... Showbiz tonight na tayo. Unang gabi pa lang pero siksik na sa kilig at chemistry ang love team ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill sa A Secret in Prague. Hawakan ng aking kamay, higpitan ang kapit, pwede ka bang lumapit, kalimutan natin, bukas na sasapit. Dito na lang ako, dito na lang tayo, walang manggugulo na parang... Ayun na nga, nagsimula na sa seryosong usapan tungkol sa buhay at nauwi sa seryosong kiss. Si Mikoy na role ni Enrique, aba, halatang na-fall na kay Kiara, played by Andrea. Hindi rin nagpatalo ang cinematography kung saan tampok ang magagandang spot sa Prague, Czech Republic. Approved din sa netizens ang first episode. Ilan sa mga pinuri nila ang pamatay na cinematography and of course ang chemistry ng Kendrea. Pero bukod sa kilig, nako, marami pa kayong sikretong malalaman. At kung ano-ano yan, sama-sama natin yan tutukan sa A Secret in Prague, 8 p.m. after ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. From A Secret in Prague, dito naman tayo sa isa pang pasabog. Ipinakilala na kung sino si Eman sa unang gabi ng kapatid serye na My Best Friend Eman. Alam mo namang hindi ka aabot. Nag-promise ka pa sa bata. Kawawa naman. Sino ka? Eman. Ba't ka nakikinig sa usapan ng may usapan? Tsaka saan ka galing? Anong Eman, ha? Tinanong mo ako sino ko. Sinabi ko pangalan ko. Eman. Alam mo naman mali ito, Cho. Ayun, siya si Eman. Ang gumaganap sa kanya, walang iba kundi ang OPM legend at Eraserheads frontman na si Ellie Buendia. Si Eman ang misteryosong kaibigan ni Mateo, played by J.M. de Guzman. Unang gabi pa lang, matitindi na ang mga eksena gaya ng madugong misyon ni Mateo. Makakaligtas kaya siya dyan? Umeksena na rin ang ilan pang bida gaya ni na Shaina Magdayaw at Ay de las Alas. Panoorin sila sa My Best Friend Eman, 8:45 p.m. sa mas pinalakas na Todo Max Primetime 5 ng TV5.
malaking problema kapag wala sa atin yun. More chika pa tayo sa aking pagbabalik. Susunod, mga consumer, dinadaing ang mataas na singil sa kuryente ngayong buwan. May paliwanag po dyan ng Meralco. 16 na lugar sa bansa nakaranas ng mapanganib na dawang init. At kilalanin ang babaeng ka-look-alike ni SB19 Pablo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nanawagan ng Meralco sa mga consumers na huwag magpaloko sa mga anilay misinformation sa social media. Kasunod po ito ng kaliwat ka ng reklamo ng mga netizen sa biglaang sipa ng bayarin sa kuryente ngayong buwan. Nasa frontline balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Labis na pagtataka ang inabot ni Pearl at ng biyanan niyang si Nanay Leonida nang dumating ang kanilang electric bill ngayong buwan. Mula kasi sa 9,000 pesos noong Marso, naging 12,000 pesos na ang bayarin nila ngayong Abril. Hindi naman daw nadagdagan ng kanilang konsumo. Wala, ganun pa rin. Nabawasan nga kami rice cooker eh. Yan, TV tanghali lang naman yan hanggang mamaya pag gano'n. Wala na yan. Tapos na pinapanood nila, patayin na yan. Isa lang si Pearl sa mga consumer na uminit ng ulo dahil sa biglaang umanong paglobo ng Meralco bill. Sabi ng mga netizen, mapapamura ka raw sa dami ng charges. Si Nanay Leonida nga, hindi maitago ang pagkadismaya. Bakit daw sa kanilang consumer kinakarga ang charge sa programang Lifeline Rate ng gobyerno? Dagdag pa raw yan sa kanilang gastusin, lalo nga'y nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman kami kahit matanda na kami, hindi kami nagtatrabaho para ibibigay sa purpose. Dapat sa gobyerno kukunin yun, di sa amin. Paliwanag ng Meralco, hindi raw yan epekto ng Lifeline subsidy. Katunayan, pinakamaliit daw ang porsyentong napupunta sa mga subsidiyang ito sa computation ng ating bill mula sa other charges. 0.01% lang ang para sa Lifeline at 0.001 naman para sa senior citizen subsidy. Ang tumataas daw sa ating charges ay ang generation charge. Dito raw kinukuha ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng konsumo tuwing tag-init. Iba pa raw ito sa inanunsyong taas singil na dahil naman sa huminang palitan piso kontra dolyar. Maliit lang po ang contribution nitong mga public policy charges. So the generation charge is likewise the main driver, yun po ang nagdidikta ng halaga ng kuryente buwan. Paglilinaw pa ng mismong Energy Regulatory Commission o ERC, hindi na pupunta sa Meralco o anumang electric cooperative ang pass-through charges o yung binabayaran para sa Lifeline rate. Yung mga charges na yon, ibinabayad din doon sa mga generation companies and to NGCP para doon sa transmission. Taxes are also being paid and remitted to the government. So hindi siya napupunta sa mga distribution utilities din, pero ito ay tulong dun sa mga nangangailangan. Kaya panawagan ngayon ng Meralco, huwag magpaloko sa anilay misinformation sa breakdown ng electric bills. Sa tingin ko po, kailangan lang natin maunawaan kung saan talaga ang halagang binabayad natin buwan-buwan para din hindi tayo maging biktima ng misinformation at disinformation na tila ba sinasadya naguluhin yung usapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Magpapatuloy ang sobrang init na panahon pero posible rin ang mga biglaang pag-ulan sa hapon.
46 degrees Celsius ang pinakamainit na heat index ngayong araw sa Dagupan City at Puerto Princesa City. Danger level din na 43 degrees Celsius sa 6 pang lugar sa bansa, habang 42 degrees Celsius naman ang naranasan sa Pasay City. Posibleng maulit bukas ang ganyang kadelikadong heat index sa maraming lugar, kaya iwasan po ang pagbilad sa araw, lagi rin pong uminom ng tubig. Dulot ng mainit na easterly winds ang mataas na heat index, pero may dala rin niyang moisture na magpapaulan bukas ng umaga sa Bohol, Cebu, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Lanao del Sur. Uulan din sa tanghali o hapon sa Hilaga at gitnang Luzon, pati na sa Maguindanao at Negros Island. Sa hapon o gabi naman, nagbabadyang umulan dito sa Metro Manila. Susunod, ang babaeng kinaliwan online dahil kalookalike niya si SB19 pinuno na si Pablo. At American singer-songwriter na si Jason Mraz may concert sa bansa this October. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Na ng Nations umutya na si Ashlyn Olviga ang official visualizer para sa kanyang latest single na Love Like You. Talagang nakaka-inlove ang kanyang youthful visuals. Sinamahan pa yan ng heartwarming lyrics ng kanta. Tungkol ito sa pag-ibig na nahanap ng isang taong matagal nang naghintay. Last week lang nang unang nirelease ang mismong single at ang lyric video ng Love Like You. May agent tour si American singer-songwriter Jason Mraz. Sa announcement ni Jason sa October 27 ang kanyang Manila leg. Gaganapin yan sa Mall of Asia Arena. May stops din si Jason sa Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Japan at South Korea. Sa May 17 ang simula ng ticket sale. Naglalaro yan sa 2,500 hanggang 12,500 pesos. Nakilala si Jason sa kanyang hit song na I'm Yours, I Won't Give Up, and Lucky. And that's it para sa first day of the week. Samahan niyo akong kumpletuhin ang linggo. Mga kapatid, ako po si Johnny Alipon. At para naman sa ating pabaong pampagood night, para sa 18 or fans ng SB19, ang kwento natin ngayong gabi. May viral na babaeng kamukha ni Pinuno Pablo. Yan po si Jessie na isa ring certified 18. Kuha ng siya ay sumailalim sa rhinoplasty or nose surgery. Ang kanyang kwento, even before mapansin ng tao na kamukha niya si Pablo, ay plano niya talagang ipaayos ang kanyang ilong para ma-boost ang kanyang confidence. Surprisingly, pero unintentionally, mas naging kamukha raw niya si Pablo after the surgery. Para nga siyang girl version ng Pinuno. Kwento pa ni Jessie, dream niya ring makita at makilala ng personal ang mahalin. I don't know to that. In fairness talaga naman. Kamukha niya. Yes. Meron, sige, kamukha naman talaga. Okay. Right. Okay, happiness. 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 Na baka nagtataka sila, kami po ay 10:30 na ulit. Dapat 10:30 pero hindi tayo Naging 10:30 kaya nag-10:42 tayo. Kami So, nag-abang tayo ng tatapos medyo ng maaga. 11:15. Oo. So, do the math. Ayaw na nila. Anantok na sila. Huwag na sila mag-match. Sige po. Yan po ang 30 minuto na pag-iwain malagang headlines. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oraseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwalan sa Frontline Night.